Posible umanong isang matinding takot o isang estratehiya ng pag-iwas kay undefeated knockout artist Floyd Schofield ang nakikita ng boxing insider na si Rick Glazer sa planong maagang pagre-retiro ni WBA World Lightweight Champion Gervonta Tank Davis. Hawak ang perpektong kartada na 19-0 with 13 knockouts. Sa edad 23 anyos, siya po ang number 1 contender sa titulo ni Gervonta. Kaya naman kung planong magpatuloy sa pagboboxing ni Tank, mapipilitan siyang labanan si Floyd Schofield na isang delikadong kalaban nga po. Sa mga masugid na taga-subaybay ng boxing, hindi na po lingid sa kanilang kaalaman. No doubt sa talent ni Tank pero kilala itong cherry picker. Maging ang kanyang huling laban kontra kay Lamont Roach Jr. ay maikukonsiderang cherry pick gone wrong, kung saan pinaakyat lamang niya ng dibisyon ang isang kampiyon na nasa mas mababang timbang, tulad ng kanyang ginawa noon kina Leo Santa Cruz at Hector Luis Garcia. Sa tinagal-tagal na pagiging kampiyon ni Tank sa lightweight division, kakaiwas na iwanan na siya ng kanyang mga kasabayang kampiyon. Nasa welterweight na ngayon si Devin Haney, junior welterweight si Teofimo, tapos magpasa hanggang ngayon ang dating featherweight champion na si Shakur Stevenson ay ayaw pa rin niyang labanan. Bago sila Montroach Jr., sino ang kanyang inaasinta? Hindi ba't ang matanda at wala na sa prime na si Vasily Lomachenko? Pero hindi na siya pinatulan nito at nagretiro na nga po. Ang pagiging cherry picker ni Tank ay sinasabing natutunan niya sa kanyang dating amo na si Floyd Money Mayweather, na kilalang saksakan din ng gulang pagdating sa timing at pagpili ng kalaban. Kaya naman ang sapantahan ng boxing insider na si Rick Glazer, ang pagre-retiro ni Tank ay posibleng katulad ng ginawa ni Mayweather noon na nagretiro matapos ang kanilang unang laban ni Oscar De La Hoya na may rematch clause. Pero dahil nagretiro, nakaiwas ng rematch kay Oscar De La Hoya. Huwag din daw natin kalimutan na ang promoter ni Schofield ay si Oscar De La Hoya ng Golden Boy Promotions, at ang Golden Boy Promotions ay may kakayahang talunin sa first bid ang humihinang PBC. Bali kung manalo ang Golden Boy sa first bid, mga amigos, mawawala sa PBC ang kontrol sa laban ni Tank. Hindi na sila ang magdidikta ng terms at posibleng malagay sa alanganin si Tank. Hindi PBC ang mag-oorganisa ng event, hindi nila hawak ang venue, broadcast rights o ticketing. Maaring hindi favorable ang terms para kay Tank. Kaya naman kung ikaw si Tank Davis na alaga ng PBC, natural lang nakabahan ka. Lalo na't sanay si Tank na binibaby siya. Kaya nga kung papansin ninyo mga amigos, hindi nagpa-participate itong si Gervonta Tank Davis sa Riyadh season dahil alam niyang hindi siya ang masusunod doon sa lahat ng mga bagay-bagay. Samantala sa iba pang balita, iba naman ang sapantaha ni Lamont Roach Jr. kung bakit gusto nang magretiro ni Tank. Para sa kanya, number 1, takot na ito sa kanya, at number 2, takot na itong mapagtawanan. Heto po, panoorin natin si Lamont Roach. So, I think he really is going to retire because, one, I think he's scared, and two, I just don't think he want to be made a mockery of. So. Matatandaan dati na nga pong sinabi ni Tank na yan talaga ang kanyang pinakakinatatakutan, ang mapahiya at maging meme. Aniya, my biggest fear is being embarrassed, especially in front of all these people worldwide. You become this meme for decades. I ain't got time for that. I ain't trying to go out and get my butt kicked. I can't. It's just my pride. I don't wanna be embarrassed, bro. Balasahin ang baraha, patunayan mo sa'kin ha. Sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha.